magkakasama nating pag-usapan itong topic na ito. Hindi po siya madaling topic itong pag-uusapan natin. Sandali lang po kasi iaano ko lang. Yan, okay. Ito po yung ating pag-uusapan. Born this way is seen in born, inherited, or acquired. Ang kasalanan ba ay ipinanganak na ba tayo? Okay, na makasalanan o na na parang ganun din yung inherited parang namana natin yung kasalanan. So hindi tayo nagkasala pero may nagkasala na nauna kaya tayo ay makasalanan o inborn tayo, hindi natin namana basta pinanganak tayong makasalanan or acquired. O ibig sabihin ano natin, tayo yung nag-decide at tayo yung namili ng kasalanan. Kaya tayo naging makasalanan. So, yan yung pag-uusapan natin. Ito pa ay napaka-controversial na issue. Nung nakaraan kasi ay si Brother Edmore ay nag-request sa akin ng topic. At ang kanyang request ay yung tungkol sa free will. So, kaya lang, dinagdagan ko na kaya lang medyo napaganito na yung kinalabasan. So Brother Edmore, ito 'yon. So maganda rin siya na pag-usapan, maganda rin siya na pagbulay-bulayan itong topic na to kasi mahalaga siya. May kinalaman ito sa ating lahat. So paano ba tayo pinanganak? Pinanganak na ba tayo makasalanan? Tayo ba ay nagmana ng kasalanan ng iba kaya tayo ay makasalanan o kaya naman pinili natin kaya tayo naging makasalanan? At hindi siya madaling topic. Katulad ng sinasabi ko kanina, ito ay pinagtatalunan na simula pa ah, nung nagkaroon ng mga palaisip ng mga mananampalataya. Okay? So, meron ng mga ganitong mga pag-uusap kung sakali. So, titingnan natin siya in connection dun sa, hindi ko lang alam kung alam niyo tong kwento na to. Obviously, alam niyo to. Um, yung issue tungkol dun sa dalawang bata o dalawang binatilyo na namaril, 'di ba na taga Tacloban. Tacloban ba 'yun sa Leyte? San Jose na school. So, dahil ito ay masyadong uh, parang parang sikat, 'di ba pinag-uusapan ito sa social media. Uh, at least dito, parang ganun yung nangyayari, pinag-uusapan. Para bang bumabata na yung mga gumagawa ng mga violence at dati naririnig lang natin at nababalitaan sa ibang mga bansa, katulad ng Amerika, di ba, yung mga mass shootings sa school. Pero ngayon parang sa atin nangyayari na rin. Um, So ano yung gagawin natin? Sila ba ay dahil bata sila ba ay ah, meron ng responsibilidad sa kanilang mga ginagawang krimen o paano ba natin sila tatratuhin? So may mga issue kahit sa politics, may mga issue tungkol dito. Pero hindi yun yung pag-usapan natin. Hindi rin um, yung born this way. Pero parang ito yung mga naglunsad, nagbunsod sa akin para pag-usapan natin itong topic na to. Born this way. Kasi kung sakali lang tayo ay pinanganak na makasalanan, ano ang halaga ng judgment? Bakit tayo kakatulan kung pinanganak tayo? 'Di ba katulad ng ah, lyrics ng kanta, 'di ba nung sikat na si Lady Gaga, yung Born This Way niya na kanta na hindi pwedeng gumawa ng mistake yung God, sinasabi dun sa lyrics. At sino pa man tayo, ano pa man tayo, 'di ba? Meron ba tayong pagkakaiba ng pagkakaunawa ng gender, uh, ay okay lang. Parang mabuhay ka ayon sa kung paano ka nilikha. Parang yun yung sinasabi niya dun sa kanta. Kasi tayo ay born this way. Yun yung sinasabi niya. So, kung totoo yun, na tayo ay pinanganak na ganito, so kung makasalanan tayo, pinanganak tayo makasalanan. Kung
tayo ay tayo ay gumagawa ng hindi naayon sa kalooban ng Diyos kasi nilikha niya tayong ganito eh. Parang ganito yung sinasabi ng karamihan. Actually, merong mga ganitong uh, even doctrine na sa mga kilalang mga simbahan, 'di ba? O kaya mga ngaral. Halimbawa si John Calvin for example. Siya ay magaling, matalino, 'di ba? Theologian. Siya ay founder ng Christian denomination, na Reformed Church or churches. Eventually sa kanya nanggaling 'yan. Ganun din yung Presbyterian. At ang may paniniwala sila na naitalaga na yung kalagayan ng tao kahit yung kanyang kahihinatnan. Hindi lamang yung kanyang hinaharap at pangkasalukuyang buhay, kundi yung kanyang walang hanggan. Galing sa kanila yung pananaw ng predestination, na meron pang tinatawag na double predestination na pinili lang ng Diyos yung pupunta sa impyerno, pinili lang ng Diyos yung pupunta sa kanyang kaharian. So, ibig sabihin, kung hindi ka napili, wala ka na magagawa. Kaya lang, um, parang gano'n, di ba? Kung pinili ka, di pinanganak ka na, ipapanganak ka na ganyan. Masama, kasi pinili ka niya, napupunta sa impyerno. Kung pinili ka naman niya, napupunta sa kaligtasan, magiging mabuti ka, magiging maayos ka, at ay, ipapanganak ka na gano'n. Parang gano'n yung pinanggagalingan ng Born This Way. Um, at issue siya na malaki, pero kapag paghuhusayin mo yung scriptures at yun yung gagawin natin, susubukan nating himayin yung scriptures at tingnan natin yung mga sinasabi nila at pinagbabasihan nila. So, dito din galing yung pananaw ng original sin. Uh, at yun ay yung inherited yung kasalanan. Okay? Or hindi natin yung merong dalawa na pananaw sa original sin. May mga nagsasabi na tayo ay ipinanganak na makasalanan dahil sa pagkakasala ni Adan o kaya naman at ni Eva o kaya naman um, yung yung sin nature, yun yung ating minana. Okay? So hindi yung yung dalawang original sin uh, na na proposal, no argument is uh, namana natin yung kasalanan ni Adan at ni Eva, yung ating fathers, number one. Number two ay yung human nature. Hindi natin namana yung kanilang liability, hindi natin namana yung kanilang krimen na ginawa, pero yung ano yung nature na gumugusto ng kasalanan, yun yung namana natin. At therefore meron tayong ganitong kalikasan na na disobedient kung sakali. O nakahilig siya sa pag-disobey kaysa mag-obey, yung nature na meron tayo. At yun yung namana natin. So yun yung sinasabi ng original sin. Kaya lang titingnan natin yung nakalagay sa scriptures kung ganun. Isa sa mga ginagamit nilang scripture, okay, itong Psalm 51 verse 5. Sabi niya dito, ni David, Behold, I was shapen in iniquity. Okay? Ako ay hinugisan, hinulmahan ako. 'Di ba sa pagsalangsang, and in sin did my mother conceive me. At sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Okay, ng aking nanay. So dito ang sinasabi nila is uh, tayo daw ay ipinaglihi sa kasalanan. Ibig sabihin, nandun pa lang tayo sa loob ng tiyan ng nanay natin, meron na tayong kasalanan. Okay? So yun yung sinasabi nila dito sa verse na to. Okay? So tayo ay ipinaglihi sa kasalanan. Tayo ay habang nasa sinapupunan pa lang tayo ng nanay natin, tayo makasalanan na. Sa isang version ng Bible, sa English Standard Version, yung una kanina ay, kung hindi ako nagkakamali, King James. I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So parang ganun din, di ba? Ipinanganak ako sa kasalanan at sa kasalanan ako uh, ipinaglihi ng aking ina. So, merong mga nagsasabi na um, ito ay patungkol kay David. Okay, yung kasalanan, si David ay pinaglihi sa kasalanan.
Ibig sabihin, nandun pa lang sa sinapupunan ng nanay niya ay makasalanan na siya. Di ba? So, therefore, mayroon ng kasalanan kahit ano pa lang, fetus. Kahit ipinagbubuntis pa lang. Yun yung sinasabi ng isang interpretation nito. Yung isa namang interpretation ay ang ipinaglihi sa kasalanan ay ang kasalanan ay dun sa naglilihi, dun sa nanay. Okay? So, yung nanay yung makasalanan at makasalanan siya habang siya ay buntis. Okay? Kaya sinasabi doon, in sin did my mother conceive me. 'Di ba? Yun yung isang sinasabi nilang meaning nito. 'Di ba? So, merong interesting na na version ng Bible sa yung Old Testament, yung tinatawag na Septuagint. Okay? At ito yung nakasulat sa Septuagint. For behold, dun sa verse na yon. Pero hindi siya Psalm 51, kundi Psalm 50, verse 5. For behold, I was conceived in iniquities, and in sins did my mother conceive me. So dito ang nakalagay ay yung nanay niya yung makasalanan habang siya ay nagbubuntis. So, kung tayo ay pinagbuntis na makasalanan na, ibig sabihin totoo yung original sin. Okay, meron na tayong kasalanan nung ipinagbubuntis pa lang tayo. At kung ito yung basihan nila, okay, meron dalawang meaning siya ayon sa nagdidebate na dalawang grupo, 'di ba? Tungkol sa meron bang original sin o walang original sin. Pero tila baga mas madami yung nagsasabi na tayo ay ipinaglihi ng mga makasalanang magulang o makasalanang ina. Yun yung sinasabi ah, ng verse na to. Kasi mas madami yung ganong versions ng Bible. So Psalm 58 verse 3. Dito si King David ulit, sinasabi niya na the wicked are estranged from the womb. Okay? Doon pa lang sa sinapupunan habang pinagbubuntis yung makasalanan ay ano na siya, lost or kakaiba na siya, makasalanan na siya kung sakali. They go astray from birth. Naliligaw na sila mula pagkasilang at nagsasalita na sila ng kasinungalingan. Ito, medyo parang ganun din yung sinasabi ng 51 kanina, verse 5. Kaya lang, dito naman, paanong nangyari na ikaw ay ligaw na habang nandun ka sa sinapupunan o ikaw ay lost na at nagsasalita ng kasinungalingan uh, pagkapanganak sa'yo. Paano nagsisinungaling ang sanggol? 'Di ba? So obviously parang hindi. Hindi naman nakakapagsinungaling yung sanggol eh. Pero bakit ganito yung sinasabi niya? Kasi yung Psalms ay awit siya. At minsan poetic ang awit. Gumagamit sila ng mga figures of speech. At ang sinasabi ng iba, yung Psalm 51 verse 5 at itong Psalm 58 verse 3 ay hyperbole. Yung ano siya, exaggeration siya. Okay? So, in-exaggerate ni David, for example, yung Psalm 51, dahil nagkasala siya dun eh. Di ba nagkasala siya kay Bathsheba? At humingi siya ng tawad sa Panginoon. At ganun yung kanyang pakiramdam, ganun yung kanyang pakiwari sa kanyang sarili na makasalanan na siya. Yung environment ko makasalanan. At kahit yung nanay ko makasalanan. Di ba? Pero exaggeration yung kanyang ginagamit. Yun yung isang meaning ng Psalm 51 verse 5 in connection dito sa Psalm 58 verse 3. Kasi gumagamit sila ng mga terminologies o mga lingwahe na uh, patalinghaga. Patalinghaga. Di ba? Pero mas mainam na maintindihan siya, di ba? O intindihin siya dun sa wala talagang original sin. Okay? O totoo mayroong verse na nagsasabi sa Romans, all have sinned, 'di ba? Fall short of the glory of God. Romans 3 verse 10, Romans 3 verse 20, 23 ba 'yon? Excuse me. Pero hindi dahil sa may original sin, kundi dahil sa nagawa natin, pinili natin magkasala. At ito yung bubuin nating idea dito sa mga susunod na pagtalakay. Sa Romans 5 verse 12, sabi ni Paul, therefore just as sin came into the world through one man, and death
through sin. Sabi niya, and so death spread to all men because all sinned. So, isa rin ito sa mga verses na sinasabi ng mga proponents, yung mga nagpo-propose na mayroong original sin dahil sa kasalanan ni Adan. Okay? So, kaya kasi sinasabi dito ni Paul na ang kasalanan ay dumating sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao at yun ay si Adan. Obviously, siya yung unang nagkasala. 'Di ba? At si Eva, 'di ba? Sila yung mga unang pares. At therefore yung kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. At ang epekto nung kasalanan ay dahil may kamatayan. Okay? So kahit physical, hindi lamang ito yung severance, 'di ba? Paghihiwalay kay God, na paghihiwalay dun sa source ng life. At eventually ito ay magmamanifest, okay, na magiging uh, patay ka na o mamamatay tayo eventually, physically. Pero ganun din, merong second death na sinasabi, di ba? So sabi niya diyan, death spread to all. So dahil kay Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan at ganun din yung kamatayan dahil ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan. So sabi niya, death spread to all. Kaya ang kamatayan ay kumalat sa lahat ng tao. Dahil ba kay Adan? Hindi, sabi niya dun sa dulo, because all sinned. Dahil ang lahat ay nagkasala. Katulad ni Adan, sila din ay nagkasala. 'Di ba? Sila din ay katulad ng ginawa ni Adan, 'di ba? Um, sila ay hindi sumunod, sila ay nag-disobey. Yun yung pagkakasala ni Adan, 'di ba? Merong inuutos sa kanya at hindi niya sinunod. At ganun din yung pagkamatay ng lahat. Kung paano kumalat yung kamatayan sa lahat dahil ang lahat ay nagkasala. Diba? Katulad ni Adan. Hindi niya sinabing death spread to all because of the death and the sin of Adam. Hindi. Because all sinned. Yun yung sinabi ng scriptures. Diba? All sinned. Sa verse 13, for sin indeed was in the world before the law was given. Diba? Ang kasalanan ay nasa sanglibutan na bago pa man ibinigay yung kautusan, at ito ay tungkol sa kautusan na binigay kay Moses, diba? Yung 613 na kautusan. Wala pa yung kautusan ni Moses, meron ng kamatayan. But sin is not counted where there is no law. Pero walang kasalanan kung walang kautusan. So anong ibig sabihin? Dahil wala pa si Moses at hindi pa binibigay yung kautusan, yung mga tao before ni Moses, 'di ba? Hanggang kay Adan walang kasalanan sa kanila dahil walang kautusan. Hindi, meron na. 'Di ba? Ang sinasabi lang dito, sin is not counted where there is no law kasi ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Ang kasalanan ay hindi pagsunod sa kautusan o sinabi ng Diyos na dapat nating gawin. At hindi lamang yung kautusan ay dumating nung time ni Moses, kundi meron ng kautusan si Adan at si Eva nung una, 'di ba? Sa 1 John 3 verse 4, everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Pagsalangsang, 'di ba, yung kasalanan sa kautusan, lawlessness, 'di ba? Hindi pagsunod sa kautusan. O kaya naman disobedience, pagsuway. Sin is lawlessness. So kung walang law, walang kasalanan. Okay? Yun yung sinasabi niya. So, sa Romans 7 verse 9, I was once alive, sabi ni Paul, apart from the law. Actually, maganda yung discussion dito ni Apostle Paul tungkol sa pagkakasala niya. Kahit na ang ginugusto niya ay gumawa ng mabuti pero nakakagawa siya ng sin. Pa rin. Pero siguro i-reserve natin sa ibang pagkakataon. Pero kinuha ko lang itong verse 9 kasi sabi niya rito, I was once alive apart from the law, but when the commandment came, sin came alive and I died. Okay, so ito yung kasalanan. Meron siyang koneksyon sa kautusan ng Diyos. Meron siyang koneksyon sa sinabi sa atin ng God na hindi natin ginagawa. Okay naman ating sinasalangsang o kaya dinidisobey, 'di ba? At nagdadala siya ng kamatayan. Pero kapag walang utos, walang kasalanan at wala ding kamatayan. Yun yung sinasabi dito ni Apostle Paul. Okay? Sa Genesis 1 verse 31, nung nilikha ng Diyos yung lahat, including man, sabi niya, it was very good. God saw everything that He had made. And behold, it was very good. Wala pang evil, di ba? Actually, wala ding curse, wala ding death. Tila ba ganun yung pagkalikha ng Panginoon, including mankind, si Adan at si Eva. Okay? At kung mayroong original sin,
walang minana si Adan at si Eva. Kasi walang nauna sa kanila, di ba? Ah, kapag namamana yung kasalanan, di ba? Saan nila namana yung kasalanan kung sakali? Paano ba sila nagkasala? Kung mabuti sila nilikha ng Panginoon at ang God ay nandoon, si God lang, halimbawa lang yung kasama nila doon. Sa Genesis 2 verses 16 to 17, ito yung law na ibinigay kay Adan at kay Eva, di ba? Ito ay hiwalay dun sa law na ibinigay kay Moses. Kaya yun yung sinasabi kanina sa Romans, di ba, na bago pa man yung kautusan, di ba, si Adan ay nagkasala na, di ba? So, kung ang pagsalangsang sa kautusan ang kasalanan, eh ang kautusan ay kay Moses lang. Hindi, meron ng kautusan nung time ni Adan at ni Eva. Sabi ni God dito, God commanded the man. So command dito, command ni God sa kanila, utos niya. You may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Bakit mamamatay sila? Kasi hindi nila susundin yung commandment. Isa lang. Hindi 10, hindi 600. Meron ng kautusan kung ganun. Di ba? Kaya sila namatay dahil sa kasalanan. Pero prior to that, tila baga wala. Walang utos at or even before na masalangsang nila yung kautusan, walang death, 'di ba? At wala ding kamatayan. Sa James 1 verses 14 to 15, paano yung kasalanan? Paano yung mechanics kung meron mang mechanics, 'di ba, ng kasalanan? Sabi ni James dito, each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Ito yung kasalanan na ikaw ay tutuksuhin, 'di ba? Ikaw ay mabibighani at ng sarili mong pagnanasa. Then, yung sarili mong pagnanasa, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. So parang proseso siya. Di ba? Nangyayari siya dun sa loob. May temptation, may enticement na nangyayari hanggang sa nagkakaroon na ng desire. Tapos yung desire, kapag yung desire ay naging actions na, or action na, it gives birth to sin. Yun na yun, gagawin mo na yung kasalanan. Tapos sabi niya kapag ito ay kapag ito ay fully grown, meron ng death. At kapag paulit-ulit na nangyayari, ano nang mangyayari? 'Di ba? Patay na. Dire-diretso na yung kamatayan. Sa Galatians 5 verse 16 to 17. Hindi ko sana i-discuss ito dito. Dapat may part 2 ito pero titingnan na lang natin kung saan tayo makakarating ngayong gabi. But I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. Actually, tama. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. So, nandito yung Holy Spirit na siya yung paraan para yung desires ng laman. Hindi ito yung body Pwede din ang flesh ay pwedeng body siya, itong body na to. O kaya pwedeng yung parang carnality sa loob natin or selfish na will na nasa loob natin, 'di ba? Ah, na humihimok sa atin na gumawa. Hinihimok niya yung katawan natin na gumawa o kaya naman dinidirect niya yung sarili natin na gumawa ng hindi alinsunod sa sinasabi ng God. Actually, opposed doon sa sinasabi ng Diyos, 'di ba? Pero ito ay nararamdaman as desires, pagnanasa o pagnanais, parang will. Okay, so na kinakailangan mong sundin para maging kasalanan siya. At nandito yung nais na to, yung tinatawag nilang carnal nature, 'di ba? Selfish nature, etc. Na nakikipaglaban sa kalooban ng spirit, sa kalooban ng God. At sabi niya, hindi sila pwedeng magkakampi, hindi sila pwedeng hindi opposed to each other. At kaya kapag gusto mong gawin yung kalooban ng Diyos, hindi siya madali. Kahit na alam mong dapat mong ginagawa yung kalooban ng Diyos. Di ba? Pero yung paraan lang para matalo mo yung nature na yon, kung totoong tayo pinanganak na mayroong nature na ganyan,
'Di ba? Yun yung namana natin sa unang mga magulang na kung sakali. Pero meron bang spiritual DNA? 'Di ba? Meron bang ganoon kung sakali lang? Pero meron tayong tinatawag na flesh sa scriptures. 'Di ba? Pinanganak ng laman ay laman nga. Ang pinanganak sa espiritu ay espiritu nga. 'Di ba? Pero ang ibig bang sabihin ng flesh ay palagi na lamang pagkagusto ng kasalanan, yung ginugusto natin kung wala pa tayong Holy Spirit? Never natin ginustong maging mabuti o never natin ginustong gumawa ng mabuti? Ah, ikaw yung makakasagot niyan kasi alam mo kung paano ka nabubuhay, 'di ba? Pero hindi sa akin, I doubt kung lahat ng ginagawa ko simula nung pinanganak ako hanggat sa makatanggap ako ng Holy Spirit ay puro kasalanan lang. Wala nang ibang mabuti, wala nang ibang ah, kalooban ng God kung sakali. 'Di ba? So, kaya lang may mga scriptures na katulad nito, mayroong flesh ng tinatawag. Yan din ay malaking topic sa scriptures. Sa Galatians 19 verse 21, now the works of the flesh, so may tinatawag na gawain ng laman, madaming gawain ng laman. At hindi lamang ito physical, katulad ng sexual immorality, impurity, sensuality, kundi pwede din siyang spiritual, katulad ng idolatry. Spiritual yan eh. Sorcery, di ba? Pwede din siyang yung ano natin, personality natin. Meron tayong enmity, may strife, may jealousy, may anger, di ba? Merong rivalries. Hindi yan physical. Hindi mo nakikita sa physical. Na-express sa physical pero sa loob natin siya uh, uh, nag 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 ano nag nag-originate kung sakali lang. Drunkenness, orgies, etc. Pero yung gusto kong puntuhin dito ay itong works of the flesh ay something we do. Works nga siya eh. Kung ito ay nagbubunga ng kasalanan sa atin, okay, yung flesh, halimbawa lang, yung works of the flesh, kasi it is something we do. Ang kasalanan, kung ang sexual immorality ay kasalanan, kung ang rivalry, kung ang jealousy ay kasalanan, envy, etc., ito ay works. Hindi ito isang bagay na namana lang natin na tayo ay makasalanan dahil mayroong naging idolatrous at hindi tayo yun. Hindi, ang sinasabi dito ni Paul, ikaw yung gumawa niyan. Di ba? Kaya nga sabi niya sa dulo, those who do such things. Di ba? Paano yung, hindi ito minana yung kasalanan kung sakali. Ginawa mo siya. Works siya ng laman mo. Nangyari siya sa iyong buhay. Ephesians 2 verse 1 to 3. So, merong ganitong process, di ba, na nangyayari. Sabi dito sa verse 1 hanggang 3, and you were dead in the trespasses and sins in which you once walked. Kayo'y patay sa mga pagsalangsang at kasalanan na dati niyong nilakaran. Di ba? Hindi niyo namana, nilakaran ninyo. Kayo mismo, yan yung buhay ninyo. At following the course of this world. Sinusunod nyo kasi yung yung lakad ng sanglibutang ito, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Hindi lamang kayo umaayon sa lakad ng sanglibutan, umaayon kayo sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, ang espiritong gumagawa, 'di ba, sa mga anak ng pagsuway. Merong tumutulong sa atin para itong flesh na meron tayo, mamaya makikita natin yan sa baba, ay kumawala siya, mas ma-overpower niya ano man yung mabuting will na nandyan sa loob natin. 'Di ba? Kasi kapag tayo ay ipinanganak na makasalanan, hindi totoo 'yun kasi hindi lamang kasi dahil mabuti yung ginawa ni God lahat nung una, kundi tayo ay nilikha sa kanyang wangis. 'Di ba? So, spiritual yung wangis niya nun or inanimate yung wangis niya na yun. 'Di ba? Yung nature yun na nasa loob natin. Okay, so yung wangis ba ng God ay sinful? Of course not. Alam natin na hindi. Kaya lang, yung bang wangis niya na yun, yung palagi nating iminamanifest o hindi. Di ba kung sakali? So sabi niya sa dulo, among whom we all once lived in the passions of our flesh. Ipinamuhay kasi natin eh. Yung nasa ng ating mga laman, carrying out the desires of the flesh and the mind. And were by nature children of wrath like the rest of mankind. So, ang sinasabi ng ilan, see, yung nature natin ay children of wrath. At the rest of mankind is the same. Pero, yung nature na ito ay, siya yung nangingibabaw,
Kasi pinamuhay natin yung flesh, yung carnal, yung selfish na meron tayo sa loob. Meron tayo niyan sa palagay ko. At ano 'yon? Yung hindi sumusunod sa kalooban ni God. Naniniwala ako nagsimula tayo na katulad ni Adan at ni Eva. Bawat isa sa atin merong time si Adan at si Eva na hindi sila nagkakasala. Meron silang kalagayan na gano'n, 'di ba? At eventually nagsimula na silang magkasala, dire-diretso na. At parang gano'n din yung nangyari sa atin lahat, 'di ba? At mamaya ikukuwento natin kung ano 'yon. So Romans 6 verse 13, do not present your members to sin as instruments. Bakit naging normal na yung kasalanan kung sakali yung disobedience sa atin? Kasi we present our bodies. 'Di ba? Present natin yung sangkap ng katawan natin, yung mata natin, yung bibig natin, yung kamay natin, 'di ba? Yung katawan natin, i-present natin. Ibinuluntaryo natin. Tayo mismo, 'di ba? Yung gumawa nito. At sabi niya, bilang instrumento ng di katwiran, okay, unrighteousness. But, sabi niya ngayon, present yourselves to God as instruments for righteousness. At pwede nating sabihin, ngayon kasi pwede na kasi meron na tayong Holy Spirit. Di ba? Hindi, pero tayo din na nag-decide nung una pa lang na gawin yung kanyang kalooban. Di ba? Hindi lang tayo hinanap ng God. Sabi ng Jeremiah 29 verse 13, di ba? Masusumpungan mo yung God kung hahanapin mo siya. Okay? At kung ikaw ay tatawag sa kanya ng buong puso mo, siya ay sasagot sa iyo. So, totoo yun, hinanap tayo ng God na parang tupa. 'Di ba? Sabi pa nga doon, iniwan niya yung 99 para hanapin yung isa. At pero tayo din ay tinatawag ng scriptures na naghahanap. Okay, ginugustuhin din natin, ginugusto rin natin yung at hinahanap natin siya. Hindi nga lang natin malaman kung nasaan kasi naliligaw tayo dahil sa kadiliman ng kasalanan na kinalalagyan natin o yung mind at yung heart natin na madilim. Katulad ng sinasabi ng Romans chapter 1. Sa Romans 6 verse 16, do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you're slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness. Diba? So, kapag binibigay natin yung sarili natin bilang maging instrumento ng unrighteousness, kaya tayo nagkakasala kasi we present our bodies. Diba? So, nagiging tayo, willing subject or obedient slaves tayo ng kung sino yung ating sinusunod, kung ito man yung kasalanan o katwiran. So, meron tayong ganung pagpili. Katulad ni Adan, 'di ba nilikha siya na kilala niya yung God at alam niya yung mabuti at masama. Ano yung mabuti? Huwag kakain. Tama. Huwag kakain. Ano yung masama? Kakain doon sa puno na yun. Alam niya yun eh. Kaya lang, willfully, ginawa niya yung sinabi ni God na huwag niyang gagawin. Sa verse 19, I am speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. So, ngayon ay meron tayong ganitong pagpili. Di ba? Meron tayong pag-exercise ng pagpili natin, choice natin. Kahit na meron na tayong kaligtasan o meron na tayong Holy Spirit na nagli-lead, pwede pa rin nating piliin na maglakad sa flesh o kaya maglakad sa espiritu. Pwede pa rin nating piliin na i-present yung ating mga katawan bilang slaves to sa karumihan o kaya naman sa katwiran. Even before, ganito pa din siya. Diba? Yun yung kalagayan natin. Kaya nga, sabi niya sa Romans 2 verse 6, He will render to each one according to his works. Mananagot ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Diba? Sa ibang mga scriptures, ayon sa ginawa niya sa kanyang katawan. Kahit sa Ecclesiastes, sa dulo ng Ecclesiastes, diba? Chapter 12, verse 14, sabi niya doon, ang God ay magja-judge sa lahat ng bagay masama o mabuti na ginawa natin. Wala, nakita man yun o hindi, natago man yun o ito ay exposed. So, i-judge tayo bawat isa sa ginawa natin. 'Di ba? So, kung sakali lang may ginawa kasi tayo, doon tayo i-judge ng Panginoon. Hindi yung dahil tayo ay dahil may pagkagusta tayo ng kasalanan, o meron tayong human nature, meron tayong selfish nature, o kaya naman baka namana natin yung kasalanan katulad ng sinasabi ng iba. Hindi, ang judgment is dahil meron kang ginawa, kaya ka i-judge.
Okay, so kailan nagsimula yung kasalanan sa atin? Kung sakaling hindi natin siya minana at walang original sin, di ba? Hindi siya inherited at hindi siya inborn. Kailan? So, may tinatawag na age of accountability. Sa iba, age of innocence. Yun daw yung parang time bago magkasala si Adan at si Eva. Yun daw ay age of innocence, 'di ba? Sa atin naman ang sinasabi nila is age of accountability. Kapag alam mo na yung meron ka ng awareness of morality. Meron ka ng yung hindi siya edad, 'di ba? Kasi it varies, 'di ba? Kung kailan mo nalaman na yung ginawa mo ay kasalanan at nagigilty ka na. Okay? Yun na yun. Siguro yung iba ay 7, 8, 9, 10, 11. Siguro, nagbabari siya. Merong merong tinatawag na bar mitzvah at saka bat mitzvah ang Hudyo. Yung mga anak nila, 13 sa lalaki, 12 sa babae yata. Okay? So, um, yung tinatawag nilang coming of age na kung saan pwede nang mag-participate sa kanilang religion ang mga batang ito, mga dalagita at mga binatang ito. 'Di ba? So, yun ba yung yung age of accountability kung sakali, 'di ba? At yun din yung time na sila ay nililinisan. Meron silang tinatawag na uh, parang parang washing, 'di ba? Sa mikveh, para siyang baptism sa kanila. 'Di ba? So, yan yung age of accountability. Sa 2 Samuel chapter 12 verse 23. Okay, so dahil kung ipinanganak tayo na makasalanan, ibig sabihin paano yung mga bata, 'di ba, na namatay bago sila ipanganak. Okay? At pwede nating i-argue na since namatay sila, so ibig sabihin makasalanan sila kasi hindi ka pwedeng mamatay kasi ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan, 'di ba? Pwede nating i-argue yung ganoon. So dapat lahat ng baby pupunta sa impyerno. Hindi sila masisave. For because of sin na hindi nila ginawa, 'di ba? Kung sakali lang, 'di ba? Kasi kung ang proof is pag namatay ka, ibig sabihin naapektuhan ka na ng kasalanan. Kasi pumasok yung kasalanan at ang kamatayan dahil sa kasalanan, 'di ba? So paano yung mga namatay sa sinapupunan o kaya naman mga babies o kaya mga uh, hindi pa nila alam yung tama at mali kung sakali. Nandito si David at nagkaanak siya kay Bathsheba pero yung kanyang anak ay namatay. Nagpipray si David nung may sakit yung anak niya at malubha at nagpa-fasting pa nga. Pero tumigil na siyang mag-fasting nung namatay na yung kanyang anak. So sabi rito, but now he is dead, sabi ni King David. Bakit pa ako magpa-fast? Bakit pa ako magpipray? Why should I fast? Can I bring him back again? Pwede ko pa ba siyang may balik obviously, sa buhay? Hindi. Sabi niya, I shall go to him. Pupunta ako sa kanya, but he will not return to me. Saan siya pupunta? So ang assumption ng mga tao na nagsasabing ang mga babies pupunta sa langit ay, pumunta na siya sa langit at doon din pupunta si King David eh. Di ba? Pero hindi na babalik yung kanyang anak sa lupa. Di ba? Yun yung assumption. So, at paano yung mga bata na hindi nila alam kung ano yung tama at mali? Di ba? Yung may mga tinatawag na nasa spectrum, di ba? Mongoloid at iba pa. Paano yung mga bata na yun? Kung sakali. Sila din ba i-judge ayon sa judgment ng nakakaalam ng mabuti at masama? 'Di ba? Kasi kapag ganun parang unfair. 'Di ba? Parang unfair. So sa Luke 18 verse 16, nandito si Jesus at sinasabi ni Jesus dun sa mga bata na parang makulit lang sa mga alagad, sabi niya, suffer the children to come to me. Kasi sabi niya, for theirs is the kingdom of God. Itong mga to, they belong to the kingdom of God. Bakit sinabi ni Jesus yun? Diba, yung mga batang ito ay kabilang sila sa kaharian ng Diyos. Pupunta ba sila doon? So kung pupunta sila doon, ano ang dahilan? Sila ba ay na born again? Sila ba ay nagkaroon ng pananampalataya? Di ba? Or ang sinasabi ni Jesus ay itong mga bata na to ay didiretso doon. Sila ba yung nandun sa tinatawag na age of innocence at wala pa sila sa age of accountability? Sa Deuteronomy, um, Deuteronomy chapter 1 verse 39. Okay, sabi dito,
As for your little ones, you who said, sabi niya, we become a prey. So ang kinakausap dito ni Moses ay yung mga Israelites, 'di ba? Papasok na sila sa promised land. At ito ay parang pagpasok sa kingdom of God. Okay? Ito yung parang metaphor ng pagpasok sa kingdom of God. As for your little ones, mga maliliit yung mga anak, na sinasabi ninyong sila ay magiging prey, 'di ba? Magiging biktima sila. Sila ay mapapahamak, 'di ba? And your children, yun yung little ones, who today have no knowledge of good or evil, they shall go in. Okay, itong mga batang ito, sila yung papasok. At bakit sila papasok? For example, parang ang dahilan is because they have no knowledge of good or evil kasi hindi pa sila nakagawa ng masama, 'di ba? Hindi pa nila alam. Parang wala silang awareness of good and evil or morality. Kaya dahil wala silang awareness, kahit na nakikita natin na parang makulit sila, parang nakikita natin na napaka-selfish nila, 'di ba? Parang yung baby, 'di ba? Iiyak lang kung gusto niya dumede o kaya naman ipipilit niya yung gusto niya at magbibigay ng tantrum. Kahit na sa palagay natin hindi pwedeng gawin ng matatanda yan. Kaya lang sa baby na yan, ano ang kanyang ginagawa sa palagay niya? 'Di ba? Naiintindihan ba niya yung ginagawa niya katulad ng pag-intindi ng matanda katulad natin o hindi? Sa palagay ko, ah, merong ganong estado yung tao. At lahat tayo dumaan doon sa estado na yan. 'Di ba? Katulad ng sinasabi niya dito. Sa Isaiah 7 verse 16, tungkol ito kay Jesus nung siya ipapanganak bilang baby, bata, 'di ba? Bilang tao. Pero parang ito ay tungkol din sa lahat ng bata. For before the boy knows how to refuse the evil, sabi niya, and choose the good, the land whose two kings you dread, sabi niya, will be deserted. Pero binigyan ko lang yan ng color code, yung bago pa itong bata na to ay makaalam kung paano niya tanggihan yung mabuti at piliin niya yung masama. Tanggihan yung masama at piliin niya yung mabuti. So merong ganun na edad, 'di ba? Na hindi niya alam tanggihan yung evil. Hindi niya alam na ito pala evil, hindi niya alam na yun pala ay good. Wala siyang ganun pa na pagkaintindi, 'di ba? So, hindi ko lang alam, meron tayong tinatawag na minor de edad, meron tayong tinatawag na debut, 'di ba? Nagde-debut tayo. Um, Coming of age sa atin, 'di ba 'yun? At minsan pinapanigan yung mga minors kasi hindi pa nila alam yung kanilang mga ginagawa at madali silang dayain, i-deceive. 'Di ba? Yun ba yung age of innocence? At dahil nandun sila sa ganong estado, ay hindi sila ma-judge kung sakali. Katulad lang ng nakakaalam ng mabuti at masama. Genesis 8 verse 21, and when the Lord smelled the pleasing aroma, the Lord said in his heart, I will never again curse the ground because of man. Ito yung paghahandog ni Noah pagkatapos na ng flood. At sabi ni God, hindi ko na susumpain pa yung lupa dahil sa tao, dahil sa kasalanan niya. For the intention of man's heart is evil from his youth. Hindi ko lang alam kung ito ay statement na general na ang kasalanan sa puso ng tao ay uh, mula sa kanyang kabataan, pagkabata o youth, kabataan 'yan. Hindi kid or child, pwede ring kabataan yung term na ginamit diyan sa Hebrew, 'di ba? So kung ito ay statement na general, ibig bang sabihin ang kasalanan na nagsisimula kapag youth na yung mga tao at kailan nagsisimula yun kung sakali, 'di ba? So di ako magbibigay ng edad, pero ang proposal ko is katulad ng nabasa natin, mukhang merong ganun, age ng innocence talaga, 'di ba? Parang yung nangyari kay Dan at kay Eva bago sila magkasala. Merong ganung state bago sila magkasala. At therefore nagsimula ng uh, ano, uh, mag-rule yung kasalanan sa iba naman. So, kung lahat ay nagkasala at pinili nila yung kasalanan, 'di ba? So lahat ay mamamatay. Or kung lahat ay nakamana ng kasalanan o kahit ng sinful nature at dahil doon siya ay makasalanan na, 'di ba? Di ibig sabihin lahat ay mamamatay. Kaya yun yung sinasabi ng mga tao, 'di ba?
na dalubhasa. Since mamamatay tayo, yun yung pruweba na lahat tayo ay apektado ng kasalanan. Kaya lang, yun yung nabanggit kanina sa 1 Corinthians 15 verse 21 to 22. Sinabi ulit dito ni Paul, by a man came death. Obviously si Adan. By a man has come also the resurrection of the dead. Yung second Adam, si Jesus. So paano bang nire-represent daw tayo ni Adan? Kaya nung namamatay siya, mamamatay na rin tayong lahat dahil sa kasalanan. So ibig sabihin ba nun, nung nagkasala siya, nagkasala na rin tayo? Kasi kapag ganun nga yun, ibig sabihin, um, wala nang kwenta yung ibang scripture na binasa natin kanina, di ba? Kung sakali. So, ang sinasabi pa ng iba, uh, yung righteousness si Jesus ay imputed sa atin. Ginawa niya yung righteousness at tayo ay naging righteous dahil sa righteousness niya. So, ganoon din yung kamatayan ni Adan. Siya yung gumawa ng kasalanan at tayo ay namatay. Ganun ba yun? Dahil sa kanyang ginawa, kaya tayo namatay? O dahil sa ginawa ni Jesus, kaya tayo naging matuwid? Yun yung sinasabi nila. Diba? So, ganun ba yon? So sabi niya dito, for as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. So, namatay tayong lahat. At ang pruweba ay yung kamatayan ng mga tao physically. Yun, sabi nila, yun yung sinasabi din ng Romans 5 verse 12. Kaya lang, naintindihan natin ito kanina, di ba? Na decision yung sin sa atin. Okay? Kaya nga sinasabi niya dito sa dulo, death spread to all because all sinned. 'Di ba? So yun yung tuldok diyan. Sa verse 15 pa sabi niya, but the free gift is not like the trespass. Yung kaloob, sabi niya hindi katulad nung pagsalangsang o kasalanan. For if many died through one man's trespass. Sabi niya kanina, all men die because of one man's sin. 'Di ba? Kaya lang sabi niya dito naman, pagkatapos ng ilang verses lang, sabi niya many, hindi all, many will die through his death. 'Di ba? Yun ba ay dahil sa ito ang sinasabi na niya dito ay yung spiritual na uh, na ano na second death, 'di ba? Or ito talaga yung kalagayan natin. Many, hindi lahat ay mamamatay, 'di ba? Oo, totoo. Tayo ay uh, merong pagpili na pwede nating piliin na magkasala at mamamatay tayo. 'Di ba? Pero ano ba talaga yung totoo? 'Di ba? Oh, nagkasala tayong lahat dahil pinili natin magkasala lahat. Okay? Pero bakit sinasabi niya dito ngayon, many died through one man's trespass? Dahil sa pagsalangsang ng isa, marami yung mamamatay. Hindi niya sinasabing lahat ay mamamatay. Must more have the grace of God and the free grace, gift by the grace of that one man Jesus Christ abound for many. Okay? So, ang ibig sabihin, hindi na maliligtas yung lahat dahil hindi nila pipiliin si Jesus. Pero bakit sinasabi niya na ganun din? Marami ding hindi pumili sa pagsalangsang kaya hindi sila namatay. Ang gusto lang sabihin dito ay uh, nung sinabi niya na mamamatay ang lahat dahil nagkasala si Adan, actually sinasabi din niya ay hindi, many lang, di ba? Verse 19, by the one man's disobedience, the many were made sinners. Bakit many na ngayon, hindi na all? Okay? 1 Corinthians 15 verse 51. Behold, I tell you a mystery, we shall not all die. Kasi may mga hindi mamamatay sa physical eh. Madadatnan sila ng Panginoon na buhay. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul dito. We shall not all sleep. We shall not all die. Yung mga hindi mamamatay pagdating ni Jesus, buhay pa sila na Christian, babaguhin na lang sila, magre-resurrect na lang sila. Hindi sila dadaan dun sa death na dinaanan ng mga unang mga namatay na physically. Inulit pa niya to sa Thessalonians. Sabi niya diyan, we who are alive, who are left, buhay at natitira pa na buhay. Sabi niya, makakasama na natin siya dun sa mga ulap, yung mga patay na binuhay ulit. Pero may mga buhay pa na natitira. So hindi lahat mamamatay. 'Di ba? Yun yung sinasabi ng scriptures. So, pinanganak din naman tong mga to ah. Kung sakaling pinagbuntis din sila, pinaglihi din sila, at pinanganak sila, at kung sakaling dun pa lang sa kanilang sinapupunan ng nanay nila sila ay makasalanan na, therefore mamamatay na rin sila. Kasi yun yung pupuntahan ng kasalanan. Pero bakit hindi sila namatay, itong mga to? At may mga hindi mamamatay pag dumating si Jesus.
Pero paano kapag hindi tayo inabutan doon? Di ba? Ng pagdating ni Jesus, ano naman yung way out natin? Jeremiah 31 verses 29 to 30. In those days, they shall no longer say, the fathers have eaten our sour grapes, and the children's teeth are set on edge. Diba? Hindi na sasabihin sa mga araw na yun, sabi niya, yung mga ama, sila yung kumain nung hilaw na ubas. At yun ay mapakla, di ba? Pero ang mangingilo ay yung mga anak nila. Para bang iba yung kumain tapos maapektuhan yung hindi kumain. But everyone shall die for his own iniquity. Diba? Lahat ay mamamatay sa sarili niyang kasalanan. Hindi ka mamamatay dahil sa kasalanan ng iba. Kahit na sabihin mo na ikaw ay merong nature na parang ang hilig ay gumawa ng kasalanan. Hindi, ikaw pa din ay mamamatay sa sarili mong kasalanan. Each man who eats sour grapes, his teeth shall be set on edge. Ezekiel 18 verse 20, the soul who sins shall die. Pareho lang yun, di ba? Ang kaluluwa, ang taong nagkasala ay mamamatay. The son shall not suffer for the iniquity of the father. Hindi maghihirap, hindi parurusahan, hindi i-judge yung anak dahil sa kasalanan ng ama, and vice versa. Diba? The righteousness of the righteous shall be upon himself. The wickedness of the wicked shall be upon himself. So, yung katwiran mo lang yon. Hindi mo pwedeng isalin sa iba. Diba? Si Jesus lang yun nakapagbigay nun sa atin. Isaiah 64 verse 6, pero meron ba tayong sariling katwiran na sapat at nakaabot sa kalulatian, nakaabot sa standard ng God? Sabi niya dito, all our righteousnesses are as filthy rags. Ang lahat ng ating mga katwiran ay basahan, marumi. 'Di ba? So, wala nang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa, 'di ba? Sabi niya sa New Testament, kinopya yon ni Paul dun sa Psalm ni David. So Old Testament, New Testament, yung mga tao bagsak sa kasalanan. Mas gusto nila yung kasalanan kaysa sumunod kay God. 'Di ba? Kilala nila si God pero ayaw nilang sundin siya, ayaw nilang pasalamatan siya. Romans chapter 1. Jeremiah 23 verse 5 to 6. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch. Ito na. 'Di ba? Ang Panginoon ay magbabangon mula kay David ng isang matuwid na sanga, and a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. Siya din yung maghahatol, magbibigay ng hostisya sa lupa. Ibig sabihin sa mga tao, hahatulan niya sila. In his days, Judah shall be saved. Sa kanyang mga araw ay maliligtas ang Israel, o yung Huda. And Israel shall dwell safely. Okay, mapapanatag, titiwasay, di ba, ang tahanan ng Israel. And this is his name whereby he shall be called the Lord our righteousness. Wala tayong righteousness na sapat para maabot sa katwiran ng God. Kasi bakit? Kahit isa lang yung hindi natin magawa sa pinag-utos ng Panginoon. Ang classic example ay si Adan at si Eva, di ba? Pero inulit yan ni James sa chapter 2 ng James, di ba? Kapag ikaw ay sumusunod sa kautusan at hindi mo nasunod yung isa, nagkasala ka na sa lahat. At yun yung kanyang standard at yun yung nangyari kay Dan at kay Eva. You don't need to have 10 commandments tapos hindi mo masunod lahat. Hindi, isa lang, katulad ni Adan at ni Eva. At ganun yung nangyari sa ating lahat. Wala na tayong righteousness na sapat. Kaya nga, ang righteousness natin ay manggagaling sa iba. Hindi sa sarili natin, hindi sa kapwa natin, kay Jesus. Siya yung ating righteousness. 2 Corinthians 5 verse 21, where He has made Him to be sin for us, ginawa ng Diyos na siya ay maging kasalanan para sa atin, who knew no sin. Hindi niya alam yung kasalanan, hindi niya kilala yung kasalanan, wala siyang ginawang kasalanan, ginawa siyang makasalanan, o hindi ginawa siyang kasalanan. Hindi siya ginawang makasalanan, ginawa siyang kasalanan ng Diyos. Okay, bakit niya ginawang kasalanan si Jesus? Yung matuwid. That we might be made the righteousness of God in Him. Upang sa Kanya, tayo ay gawin niyang katwiran na ng Diyos. Justified, inaring ganap, 'di ba? Buong aariin, buong pag-aari ng Diyos. 'Di ba? Tayo ay buong tatanggapin ng God dahil kay Jesus na kumuha ng kasalanan natin sa krus upang tayo ay maging katwiran ng Diyos kay Jesus. So, yung way out natin ay yung daan, si Jesus. 'Di ba? Siya yung way out natin.
dahil tayong lahat ay nagkasala, ginusto natin yung mga ginawa natin, pinili natin yung mga ginawa natin. Binigyan niya tayo ng free will na pwedeng pumili ng masama, pwedeng pumili ng mabuti, pero pinili natin yung sinasabi ng Diyos na huwag nating piliin. At pwede nating sabihin, bakit niya tayo binigyan ng free will? Kaysa naman wala kang will na malaya at sunod ka lang ng sunod sa Kanya. Paano niya alam kung totoong gusto mong sumunod sa Kanya o hindi? Kaya tayo binigyan ng free will. Ngayon, binigyan na niya sa atin yung way out. Lalabas ba tayo? Pipiliin ba natin? Di ba? Yung daan niya or hindi. At pwede natin sabihin, hindi kasi pinili mo ako sa dulo pa lang, sa una pa lang. Hindi nga eh. Walang ganung pagpili. Di ba? Kung pinili man lang niya tayo, pinili niya tayo maging katulad ng kanyang anak. Sa Romans chapter 8. Hindi niya tayo pinili na pumunta sa langit o karyan niya at yung iba pinili niyang pumunta sa impyerno. Kasi bakit ba siya namatay sa krus? Bakit ba tayo mag-witness at magpipreach kung napili na pala yung pupunta sa kaligtasan at pupunta sa kapahamakan? Di ba? At ano ang essence ng krus at anong essence ng judgment isang araw? Kung tayong lahat ay pinili na simula pa nung tayo ay ipinaglilihi, kung sakali lang. Diba? So, lahat ng ito ay masasagot niya, di ba? Kapag uh, meron tayong kalayaan na mamili. Kapag merong kaligtasan na ibinibigay si God sa atin, o kaya naman meron siyang judgment na wina-warning sa atin, pero tayo pipili kung ano yung gusto natin. Oo, totoo yun. Tutulungan tayo ni Satan, tutulungan tayo ng world at ng flesh na nasa loob natin, 'di ba, na piliin kung ano yung gusto natin, 'di ba? Kung sakali lang, piliin kung ano yung ayaw ni God. Pero meron din si God at yung presensya niya, 'di ba? At pwedeng tulungan din niya tayo at i-convict niya tayo. Lalong-lalo na kapag tinanggap na natin yung Holy Spirit. So, born this way, hindi kinakailangan natin maging born again. At na-born again nga tayo. Di ba? Uh, kahit na sabihin mong was born like this, sinasabi ni God, be born again. Di ba? At magkaroon tayo nung wala pa tayo. At may experience natin yung hindi pa natin na-experience. Nakatwiran ng Diyos at relasyon sa Kanya. At pwede itong magtapos o pwede siyang hindi magtapos dahil ito'y walang hanggan kung pipiliin natin palagi. Di ba? Yung Kanyang katwiran at kalooban. So magandang gabi ulit sa inyong lahat mga kapatid. So itutuloy natin yung discussion tungkol dito kasi sanga-sanga na to kung sakali. Sanga-sanga na to. At pag-uusapan natin yung iba pang mga question tungkol sa sovereignty of God, free will, predetermination at iba pa sa susunod na mga pagtalakay natin. So good evening ulit at magkita-kita tayo sa susunod na Thursday mga kapatid.